budget at inaprubahan ng implementing agency, approved, implemented at nabayaran. Ngayon po nakikita ng ating presidente ang inilatag nila na pagpatigil ng baha na pupulbos. Pagka binuhat, pwede mo pong ikalat na parang pulbos. Hindi po ganyan ang audit na nakikita natin. Ang kailangan po, unang-una makita natin throughout the country, yung mga budget natin na inilagay para po halimbawa sa infrastructure project, meron po bang totoong proyekto? At kung merong totoong proyekto, gaano ba katibay, gaano ba katotoo, at gaano ba ka-relevant itong mga projects na ito? People's audit is not like the COA audit. It will be technical as well as substantive. At guys po namin sabihin na hindi lamang po ito gagawin ng People's Audit, kundi gagawin lang po ito ng mga mamamayan para makipagtulungan sa mga ahensya na dapat ay nakakakita nito. Pwede ba naman na ang mga proyektong ito ay lumusot na merong COA clearances, merong implementing agency clearances na hindi nila nakita? People's Audit will make sure that these issues are raised. We also, while we welcome this People's Organization engagement, we want to make sure that this will be institutionalized and this will facilitate a meaningful participation of people's organization and civil society. Totoo po, hindi naman po kami pwedeng bumoto, pero sa pamamagitan po ng people's organizations ay maririnig ang tinig ng mga mamamayan sa mga komunidad at pakinggan po ng ating pong mga kinatawan. Sana po magkaroon ng mga platforms na ang people's organization, civil society ay magkaroon ng plataforma na pwede po nilang ihayag. Maaring hindi po sa hearing, maaring hindi po sa mismong meeting ng Kongreso, pero po magpahayag po, tulungan ng ating pong House na makapagpahayag ang ating pong mga mamamayan. Sa ngayon po, ay nandito na tayo, may deliberation doon sa budget na naihanda na. Siguro po, looking forward, gusto nating makita, at ito po ay hamon sa ating pong pamahalaan, when national call for budget, no, magkaroon din po ng call to the people's budget para hindi po tayo yung laging naghahabol. Matutupad ba? Tama ba ito o hindi? Siguro po makita natin na sa umpisa pa lang ang mga programa ng pamahalaan na pupondohan ng ating salapi ay naaangkop sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Para po masiguro na ang ating pondo ay makatulong sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan, we want to make sure that the national budget will stimulate people's economic development. Ano po ang ibig sabihin yan? Kailangan po maging produktibo, makatulong po sa production. Kung sinasabi po natin, kailangan ang mga mamamayan ay mayroong pagkain sa kanilang harapan, kailangan po tulungan natin ang ating mga magsasaka na makapagtanim at makapag-ani ng kanila pong mga itinanim na makakarating sa hapag-kainan ang ating pong mga mamamayan. In closing, let us remember, the budget is not merely a spreadsheet. Kung ito ay spreadsheet lang, mag-AI na tayo. Mas maganda pa po siguro ang AI na mag-produce ng ating pong budget. People's engagement is not just about transparency, it's about trust. We should shield the budget from corruption. Nakita na po natin, trilyones na pala ang mukhang nalaglag sa ating pondo. By ensuring people's welfare, deepening civil society participation, and ensuring accountability through mechanisms like the People's Audit, we can reshape the 2026 budget into a document of hope,
empowerment, and inclusive development. Magandang hapon po at maraming salamat. Thank you, Professor Leiko. May I just again acknowledge the presence of our CSOs from the Philippine Legislators Committee on Population and Development, represented by Executive Director Aurora Kilala and Angelica P. Ramirez. Thank you, ma'am. For our next resource person to deliver their 3 to 5 minute statement, may I call on representative of the Center for Youth Advocacy and Networking, Mr. Mark Daniel Alcazar. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, no? And magandang araw din po, lalong-lalo na sa mga kinatawan ng ating ginagalang na Committee on Appropriations. Kami po ay mula sa Center for Youth Advocacy and Networking, isang youth-led and youth-serving organization. At ako po, personally, ay kinatawan din ng National Anti-Poverty Commission, Youth and Student Sector. So, para sa 2026, ang panukalang budget po natin ay umaabot ng 6.79 trillion pesos. And prior this meeting po, tinignan na po natin, no, bilang nanggagaling sa sektor ng kabataan, yung mga ahensyang nakikita natin na may role sa pagsasakapangyarihan ng aming hanay. Quickly, tinignan natin ang budget ng DepEd, SHED, mga SUCs, TESDA, NYC, and even DOH. At sa unang tingin, mukha pong malaki ang pondo, pero kung susuriin po ay kaunti na lang talaga ang natitira para sa mga marginalized youth and students natin. Walang malinaw o malaking pondo para sa learning recovery, pag-address sa learning poverty natin, digital infrastructure, at mga school health programs. Yung budget pa nga lang po ng DepEd. Nakita natin na yung inclusive education programs has gone down. Special needs education dropped from 1 billion to 850 million pesos ngayong 2026, limiting resources for students with disabilities who already face barriers in accessing quality education. Yung IPED po natin ay nangalahati mula 154 million pesos, 75 million pesos na lamang po for 2026. Reducing support for culturally responsive teaching for indigenous communities. And yung Madrasa Ed po natin, which supports Muslim learners, was also slightly reduced from 498 million pesos to 496 million. Beyond these programs, basic education inputs that directly shape classroom learnings also suffered major reductions. Imagine po, from 12 billion pesos, naging 11 billion pesos na lang yung allocation natin for textbooks and instructional materials. Means fewer and outdated learning resources for millions of students na again, huling-huli na rin po pagdating sa mga learning outcomes. Learning tools and equipment decreased from 3.5 billion pesos to 2.9 billion pesos na lamang. The basic education curriculum was also cut by 132 million pesos. While physical fitness and school sports suffered a 256 million reduction. Ilan lamang po ito at nakikita natin na mas palalalimin pa po namin ito. Palalalimin pa ito ng iba pang mga kasama na may advocacy din on education. Sa DOH, wala rin pong malinaw at sapat na earmark para sa mental health at adolescent health programs. At ang NYC naman, sa gitna ng recognition natin na kulang ang trainings ng ating mga SKs at LYDCs, at ang komisyon sana na nagpapalakas ng youth participation ay nangalahati po ang budget. Mula 600 million plus, noong 2025 ay naging 315 million pesos na lamang po for 2026. Malaki yung kabuuang budget pero mukhang kulang po sa direksyon. And Ms. Chair, kinikilala natin na ang budget ay hindi lamang po technical na dokumento. Ito ang moral compass, no, ng ating pamahalaan. At kung tatanungin po ang mga kabataan na dumaranas ng learning crisis, digital divide, climate anxiety, mental health struggles at patuloy na pabatang pagbubuntis, ang sagot po namin, hindi namin po nararanasan at nararamdaman itong mga pondong ito. Kung future-ready generation ang ating layunin, dapat future-ready rin yung ating budget at lalo na ang ating proseso.
we want to re-echo rin po yung punto ng aming partner organization na GWatch na kailangan natin ng ecosystem of accountability. Participation must go beyond consultation at sana isama din ang mga kabataan sa co-creation. Nakikita po namin ang papel ng mga gaya ng SIAN at iba pang CSOs na kaya naming magbigay ng grounded evidences. Dala namin ang datos mula sa mga communities na ine-engage natin. We also want to assert yung independent oversight at pagbabantay laban sa leakage, underspending at misallocation. At in return, kayang-kaya din po naming magbahagi ng mga innovative models. Sa kasalukuyan po yung aming organisasyon ay sinusubukan na yung mga youth-led monitoring at pagpasok sa mga existing mechanism para siguraduhin na participatory talaga yung budgeting hanggang sa local level. At marami pang iba. Kaya nakikita natin na mahalagang bukas ang mga critical processes and information ay dapat timely din pong naibabahagi sa amin. Dahil kung kulang o huli ang datos, wala pong tunay na pananagutan. At dapat pati po ang mga mahalagang dokumento na matagal na rin po naming inihihingi. Sana magkaroon din po ng access yung mga CSOs na gaya namin, kagaya po ng allocation list. Ambag din po namin yung multi-level engagement. So hindi lang po tayo nag-engage sa Kongreso, pero hanggang sa barangay level, ultimo pag-engage din sa mga SK Council. So sana we encourage din the Congress na i-strengthen din yung multi-level engagement ng mga CSOs na gaya namin na nag-engage din on the local level. At huli, panawagan din natin na gawing enabling yung participation without assimilating or co-opting yung mga CSOs na hindi kontrolado yung aming independensya. Again, hindi po benepisyaryo lamang yung mga kabataan. Kami ay tagapagbantay, innovators at katuwang nyo po sa governance. At lalong-lalo na, kagaya ng pagde-describe sa atin ng ating konstitusyon, kami po ay agents of change. And with respect po, again, inihiling namin, tignan muli yung mga allocations. Pondohan, ang learning recovery, digital skills, adolescent health at support para sa mga out-of-school youth, mga climate vulnerable youth, IP youth, Muslim youth, at iba pang mga marginalized na kabataan. At institutionalize ang mga CSO, pati na rin po yung mga youth-led CSOs na gaya namin. Mula planning hanggang evaluation. At hindi tuwing hearings at hindi lang position paper po sana. Papasukin niyo po kami at buksan na rin sana ang espasyo para sa CSO hanggang BICAM. And again, naniniwala po kami na ang demokrasya hindi totoo kung palamuti lang po kaming mga CSOs. Ito pong malaking budget natin na 6.79 trillion pesos must not only sustain bureaucracy but secure the future of the youth. So again, gusto po sana naming i-reiterate ay hindi lang po kami dito nagkukwenta ng bawat piso. Naniniwala tayo na etikal at political na desisyon ng mga namumuno at nakaupo, yung nakasaalang-alang po sa ating budget. So, it tells our young people as well. Kami ba ay pinipili o isinasantabi? At yan po din siguro yung gusto naming iwan sa inyo. Please include young people sa pag-consider sa ating budget. Isang minuto lang po. Mark po from Center of Youth Advocacy and Networking. Bilang highlight na lang po ng aking idadagdag sa posisyon po na binigay ni Ate Leno, 2.7 trillion pesos po ang kailangang utangin para sa 2026 budget. Pero hanggang ngayon, maraming malalaking tao ang hindi tapat sa pagbabayad ng kanilang buwis. Mga tiwali na hanggang ngayon ay patuloy na may presensya at transaksyon sa pamahalaan. Panagutin ang mga kailangang singilin, pagtibayin ng partisipasyon ng civil society, tigilan na ang korupsyon, pagnanakaw, SOP, kolusyon at kickback mula sa barangay hanggang sa nasyonal. Huli, kami po ay naninindigan. Dapat magkaroon ng makabuluhang pakikilahok ang mga CSO mula sa legislation hanggang sa execution at hanggang sa accountability. Dahil ang budget ng bayan ay hindi lang para sa kasalukuyan, ito ay investment para sa aming mga kabataan na siyang aanihin namin sa susunod na panahon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Before we proceed, may I just acknowledge the presence of Congressman Jude Asidre of Tingog Party List, also the chairperson of higher education. In fact, Kong Jude, if you may, for your message. Yes, sir.
back.